Kung iniisip mo na ang Amerika, ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, ang bansang may pinakamalaking military budget, ang bansang may pinaka-advanced na sandata, ay madaling matatalo ang Iran. Kailangan mong marinig ang kwentong ito. Kasi sa loob ng maraming dekada, mula sa mga sanctions, sa mga banta, sa mga operasyon, hindi pa rin natitinag ang Iran. Pero narito ang bagay na hindi mo inaasahan. Ang dahilan kung bakit hindi matalo-talo ng Amerika ang Iran ay hindi dahil sa lakas ng Iran. Kasi ang tunay na dahilan ay mas komplikado, mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa simpleng sagot na malakas ang Iran. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo natitingnan ang geopolitics ng Middle East sa parehong paraan. Para maintindihan kung bakit hindi basta-basta matatalo ng Amerika ang Iran, kailangan muna nating tingnan ang larawan ng buong Middle East. Ang Iran ay hindi isang ordinaryong bansa. Ito ay isang bansang may populasyon na mahigit 88 milyong tao. Ito ay isang bansang may libu-libong taon ng kasaysayan at kultura. Ito ay isang bansang estratehikong nakaposisyon sa isa sa pinakakritikal na lugar sa buong mundo, ang Strait of Hormuz. At ang Strait of Hormuz, iyon ang daanan ng halos 20% ng lahat ng langis sa buong mundo. 20%. Isang makitid na daanan ng tubig at kontrolado ng Iran ang isang bahagi nito. Pero hindi lang iyon ang problema. Kung direktang lusubin ng Amerika ang Iran, kung magpasya ang US na gumamit ng buong lakas ng kanilang militar, ang unang gagawin ng Iran ay isara ang Strait of Hormuz. At kapag isinara ang Strait of Hormuz, ang presyo ng langis sa buong mundo ay magsisimulang tumaas ng hindi ka panipaniwala. Hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Middle East, sa buong mundo. Pilipinas, Japan, Europe, China, lahat ng bansa na umaasa sa langis, mararamdaman ang epekto. At iyon ang dahilan kung bakit kahit gaano kalakas ang Amerika, nag-iingat sila bago gumawa ng anumang hakbang laban sa Iran. Kaya naman, ang estratehiya ng Amerika laban sa Iran ay hindi total war. Hindi ito isang buong pagsalakay. Hindi ito isang ground invasion. Ang ginagamit ng Amerika ay sanctions, economic pressure, diplomatic isolation, at targeted operations. Kasi alam ng Amerika, ang isang buong gera laban sa Iran ay magdudulot ng economic catastrophe na mararamdaman ng buong mundo, kasama na ang Amerika mismo. Pero may isa pang dahilan. At ito ay mas nakakatakot kaysa sa Strait of Hormuz. Ang proxy network ng Iran. Sa loob ng maraming dekada, nagtatayo ang Iran ng isang network ng mga kaalyado at grupong armado sa buong Middle East. Sa Lebanon, si Hezbollah. Sa Yemen, ang mga Houthi. Sa Iraq, iba't ibang Shia militia groups. Sa Syria, mga grupong suportado ng Iran. Sa Gaza, may koneksyon din sa Hamas. Isipin mo ito, kung lusubin ng Amerika ang Iran, hindi lang ang Iran ang lalaban. Lahat ng grupong ito, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, ay sabay-sabay nakikilos. Isang gera laban sa Iran ay magiging isang gera laban sa buong rehiyon. Kaya naman tinatawag ito ng mga eksperto na multi-front war. Isang gera na sabay-sabay na nilalabanan sa maraming lugar. At ang Amerika, kahit gaano kalakas, ay may limitasyon din. Ang kanilang mga sundalo ay pagod na mula sa Iraq at Afghanistan. Ang kanilang mga resources ay may hangganan. At ang kanilang publiko, ang mga Amerikanong mamamayan, ay hindi na handang magpadala ng kanilang mga anak sa isa pang matagal na gera sa Middle East. Naranasan na nila iyon sa Iraq. Naranasan na nila yon sa Afghanistan. At ang resulta? 2 dekada ng gera, trilyon-trilyong dolyar na nagastos at hindi pa rin nakamit ang ganap na tagumpay. Pero narito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat. Ang nuclear question. Ang Iran ay matagal nang nagtatayo ng kanilang nuclear program. At kahit sinasabi ng Iran na para sa peaceful purposes lang ito, ang intelligence community ng Amerika at ng Israel ay naniniwala na ang Iran ay may kakayahang gumawa ng nuclear weapon sa loob ng ilang buwan kung magpasya silang gawin ito. At ito
Iyon ang nagbabago ng lahat ng kalkulasyon. Kasi ang isang bansang may nuclear weapon o kahit ang posibilidad ng nuclear weapon ay hindi basta-basta nilalabanan. Iyon ang tinatawag na nuclear deterrence. Hindi mo nilalabanan ang isang tao na may hawak na granada kahit mas malakas ka pa sa kanya. Kaya naman, ang estratehiya ng Amerika ay palaging naglalayong pigilan ng Iran na makamit ang nuclear capability nang hindi nagdudulot ng buong gera. Iyon ang dahilan ng mga sanctions. Iyon ang dahilan ng mga diplomatic negotiations. Iyon ang dahilan ng JCPOA, ang nuclear deal na pinasok ng Obama administration noong 2015 at inalis ni Trump noong 2018. Bawat hakbang, bawat desisyon ay naglalayong mahanap ang balanse sa pagitan ng pigilan ng Iran at hindi simula ng isang gera na maaaring lumago ng walang kontrol. Pero may isa pang dimensyon ng kwentong ito na hindi madalas pinag-uusapan: ang papel ng China at Russia. Ang Iran ay hindi nag-iisa sa mundo. Ang China ay isa sa mga pangunahing bumibili ng langis ng Iran, kahit may sanctions. Ang Russia ay nagbibigay ng military support at diplomatic cover sa Iran. Kaya naman, kahit gaano karaming pressure ang ilagay ng Amerika sa Iran, may mga bansang handang tumulong sa Iran na manatiling matatag. At iyon ang nagpapakomplikado ng lahat. Kasi ang gera laban sa Iran ay hindi lang isang gera laban sa Iran. Ito ay isang gera na may posibilidad na makuha ang atensyon ng China at Russia. At iyon ay isang bagay na hindi gustong mangyari ng kahit sino. Kaya naman, ang tunay na larawan ng US-Iran conflict ay hindi isang simpleng kwento ng malakas laban sa mahina. Ito ay isang kwento ng geopolitical chess, kung saan ang bawat galaw ay may consequences na lampas pa sa dalawang bansa. Ito ay isang kwento ng economic interdependence, kung saan ang isang gera ay maaaring magdulot ng global recession. Ito ay isang kwento ng nuclear deterrence, kung saan ang posibilidad ng isang sandata ay sapat na para pigilan ang buong gera. At ito ay isang kwento ng proxy warfare, kung saan ang tunay na labanan ay hindi sa pagitan ng dalawang hukbo, kundi sa pagitan ng mga grupong armado sa iba't ibang sulok ng Middle East. At ngayon, sa kasalukuyang sitwasyon, ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran ay nananatiling mataas. Ang mga Houthi sa Yemen ay patuloy na umaatake sa mga barko sa Red Sea. Ang Hezbollah sa Lebanon ay patuloy na nagbabanta sa Israel. Ang mga militia groups sa Iraq ay patuloy na umaatake sa mga base ng Amerika. At sa bawat insidente, sa bawat atake, ang tanong ay laging iyon din: gaano kalayo ang hahayaan ng Amerika bago sila gumawa ng mas malaking hakbang? At ang sagot sa tanong na iyon ay ang susi sa pag-unawa kung bakit hanggang ngayon hindi pa matalo-talo ng Amerika ang Iran. Pero narito ang katotohanan na kailangan nating harapin: ang hindi matalo-talo ay hindi nangangahulugang malakas ang Iran. Ang hindi matalo-talo ay nangangahulugang ang gastos ng pagtalo sa Iran, ang economic cost, ang human cost, ang geopolitical cost ay masyadong mataas para sa kahit sinong bansa, kahit ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kaya naman, ang tunay na laban sa pagitan ng Amerika at Iran ay hindi sa battlefield. Ito ay sa negotiating table, sa economic pressure, sa diplomatic isolation, sa intelligence operations, at sa patuloy na pagtatayo ng regional alliances. Kasi alam ng parehong panig na ang isang buong gera ay walang mananalo. Lahat ay matatalo, lahat ay magdurusa, at ang buong mundo, kasama na tayo, ay mararamdaman ang epekto. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Hindi matalo-talo ng Amerika ang Iran. Iyon ang katotohanan. Iyon ang realidad. Hindi dahil mahina ang Amerika, hindi dahil malakas ang Iran, kundi dahil ang gera sa pagitan nila ay hindi lang isang gera sa pagitan nila. Ito ay isang gera na may kakayahang magbago ng buong mundo, ng ekonomiya ng buong mundo, ng seguridad ng buong mundo, ng kinabukasan ng buong mundo. At iyon ang tunay na dahilan.
At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay nagtataka kung bakit dapat kang mag-alala sa isang gera na napakalayo sa Pilipinas. Ito ang sagot ko sa iyo. Ang Strait of Hormuz ay hindi lang mahalaga sa Middle East. Mahalaga ito sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Ang presyo ng langis na nararamdaman mo sa pump, ang presyo ng kuryente sa iyong bahay, ang presyo ng pagkain sa palengke. Lahat ng iyon ay konektado sa kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Amerika at Iran. Kaya ang kwentong ito, hindi ito isang kwento ng ibang bansa. Ito ay kwento nating lahat. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng lakas laban sa lakas. Ito ay isang kwento ng kung paano ang geopolitics, economics, at nuclear deterrence ay nagtatayo ng mga pader na hindi kayang sirain ng kahit anong hukbo. At kung paano ang lahat ng iyon ay nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ang mundo ay hindi black and white. Hindi ito simpleng malakas laban sa mahina. Hindi ito simpleng tama laban sa mali. Hindi ito simpleng Amerika laban sa Iran. Ito ay isang komplikadong chess game, kung saan ang bawat galaw ay may consequences na lampas pa sa inaasahan ng kahit sino. At ang Pilipinas, bilang isang maliit na bansa sa isang malaking mundo, ay kailangan nating maunawaan ang mga galaw na ito. Kailangan nating maunawaan ang geopolitics, hindi para matakot, kundi para maging handa. Kasi ang kaalaman, ang tunay na pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang mundo, iyon ang pinakamahalagang sandata ng sinumang mamamayan. Kaya sa susunod na marinig mo ang balita tungkol sa Amerika at Iran, huwag scroll palayo. Huwag sabihing malayo naman iyon sa atin. Sa halip, unawain, pag-aralan, at alalahanin. Ang mundo ay magkakaugnay. At ang nangyayari sa Strait of Hormuz ngayong gabi ay maaaring mararamdaman mo sa iyong bulsa bukas ng umaga.